Kahit hating gabi nang nakatulog si Maki ay maaga pa rin siyang nagising. Bumangon agad siya para tignan si Jared sa sahig. Wala na to. Dumako ang tingin niya sa banyo. Bukas yun. Kung nasa loob si Jared, ay dapat nakasara ang pinto. Hinanap niya ang binata sa kabahayan pero ni anino nito ay hindi niya nakita. Tinakasan na kaya siya ng binata? Tinakbo ni Maki ang laundry room kung saan niya sinampay ang mga damit na nilabhan. Sipit na lang natira sa sampayan. Nanlalambot na napaupo siya sa sofa. Iniwan na nga siya ni Jared. Naguluhan siya sa matinding kalungkutan bumalot sa kanya. Kung dahil ba sa pagkawala ni Jared at sa kaalamang kay Amayan na ito bumalik, o para kay Bitoy na nangangailangan ng tulong, ay hindi alam ni Maki. Hindi kasi siya makahanap ng magandang tiyempo para masabi sa binata ang hinala niyang ito ang may kagagawan sa nangyari kay Bitoy. Nagtungo siya sa balkoni at naupo sa garden set na naroroon. Sa harap ng bahay ay maraming nakatanim ng mga ornamental plants. May mga rare plants and flowers na hindi alam ni Maki kung ano-ano ang mga pangalan. Roses lang ang kilala niya. Maliit na garden lamang yon. Nakakaaliw, pagmasdan pero hindi niya ma-appreciate ang ganda ng mga sandaling yon sa sobrang lungkot na kanyang nadarama. Mula sa balkoni ay tanaw ni Maki ang bulubundukin na nagsisilbing front view ng bahay bakasyunan. Kakaunti lang at nagkakalayo ang mga bahay sa lugar. Ang bahay na pinakamalapit ay 100 metro pa yata ang layo. Napakalayo rin ang bahay sa bayan ng Lipa. At ngayong nag-iisa na lang siya, ay ramdam niya ang katahimikan ng lugar. May natanaw si Maki sa di kalayuan. Masyadong malayo ang imahin kaya hindi niya makita ng mabuti. Nalaman lang niya na isang taong nagja-jogging yon nang medyo malapit na. Unti-unti niyang nakilala kung sino yon, si Jared. Kulang na lang ay magtatalon siya sa tuwa. Hindi naman pala siya tinakasan ng binata. Hi, good morning, simpatikong bati ng binata. Ang gwapo-gwapo pa rin niya kahit humihingal. Maki, alalahanin mong may atraso pa sa iyo ang lalaking yan. Kastigo ng isang bahagi ng kanyang isip. Hindi naman niya nakakalimutan yon. Saan ka galing? Nag-jogging, hindi ba obvious? Sandali lang, ikukuha kita ng face towel sa kwarto. Sabi niya nang makitang tagaktak ng pawis ang binata. Nang makabalik ay nadatnan niyang nakaupo na to sa bangko na naroon. Bakit hindi pa rin niya matiis ang binata? O siguro ay natutuwa lang siya dahil hindi naman pala siya iniwan ng binata kaya inaasikaso niya ngayon? Bakit hindi ka nagpapaalam na magja-jogging ka pala? Nag-alala tuloy ako. Akala ko, huli na bago pa naisip ni Maki ang konsekwensya ng nasabi. His smile widened. Mukhang mabait ka yata sa akin ngayon. Akala mo siguro umalis na ako at iniwan ka, ano? Gusto mo ng kape? Pagtitimpla kita, iwas niya. Tumalikod agad siya at hindi na hinintay ang pagsagot ni Jared. Ayaw niyang isipin ng binata na nag-aalala siya. 3-in-1 instant coffee lang ang nasa kusina kaya yun ang tinimpla niya. Pagkatapos, binalikan niya ang binata at inilapag sa mesa ang 2 tasa ng kape. I like it here. It's a beautiful place, isn't it? Parang isang paraeso, sabi ni Jared. Saka humahangang ginala ang tingin sa paligid. Fresh ang hangin, hindi tulad sa Maynila na polluted na dahil sa kabi-kabilang usok ng mga sasakyan at usok ng mga pabrika. Gusto ko rin ang magagandang lugar dito, ani Maki, na may ngiti sa mga labi. Sayang nga lang at hindi ako makapamasyal. Hindi ako marunong mag-drive. Hininguso niya ang pag-aaring Starex van ni Rafi. Nakaparada yon sa maliit na garahe at natatakpan ng car cover. Iniwan yon ng kaibigan just in case na kailanganin daw nila ni Jared. Namalayan na lang ni Maki ang na nasa tabi na ng van si Jared at inaalis ang takip niyon. Sinipa-sipa pa nito ang mga gulong, tinetest kung malambot ang mga yon. Nasaan ang susi ng van? Nasa loob. Saglit, kukunin ko. Minuto lang ay inabot na niya kay Jared ang susi. Pumasok ito sa driver's seat at sinubukang paandarin ang van. Hop in. Ha? Saan tayo pupunta? Maki asked and then
She opened the door at the passenger's side. Gusto mong mamasyal, di ba? So we will paint the town red. Nakangising sabi ng binata sa kanya. Umarangkada ito sa driveway palabas. Alam mo ang magagandang tourist spot dito? Tanong niya. Kaunti lang, like the Taal Lake or the Crater Lake and the driving spots in Anilao. Masarap mag-scuba diving doon. Maki wanted to see the Taal volcano. Hindi pa niya nasisilayan yon sa buong buhay niya. Naging sikat yon sa buong mundo for the being the smallest active volcano in the world at sa kamangha-manghang geological facts. Because a volcano lay right in the middle of the lake and seemingly small crater jutted out of the water. Isang bulkan at sa ilalim ng tubig. Shit! Gustong-gusto niyang magpunta roon. Sa Taal Lake lang, excited na suggestion ni Maki. Hindi niya type mag-swimming ngayon o mag-scuba diving. Sa ibang araw na lang siguro. Ha? Wala yan sa itinerary natin at hindi tayo pwedeng magtagal. Baka dumating si Danny. Wala akong susuotin bukas kapag naabutan niyang walang tao sa bahay, biglang bawi ni Jared. Bakit nag-iyak kang mamasyal? What I mean is, maglilibot lang tayo. Makikita mo naman ang magagandang tanawin sa daraanan natin. Napasimangot siya. We will paint the town red. Ito pang nalalaman yung pala ay bibitin lang siya. Ang sarap sakalin ng Herodes. Napahanga si Maki nang makita ang malawak na taniman ng palay. Pinalamig ng magandang tanawin ang ulo niya. The view was really beautiful because of the green meadows. Kumikislap na sikat ang araw, ang hinog na may uhay ng palay sa ilang bahagi ng malawak na kaparangan. Kaya buhat sa malayo ay kahanga-hanga itong pagmasdan na animon nilatagan ng kumikinang na ginto. Nakakawala ng stress. Hindi niya yon nakita ng daanan nila ni Rafi dahil madilim na nang iuwi niya ang walang malay na si Jared noon. Pagkatapos ng mahabang sakahan at kaparangan ay mga kabahayan na ang kasunod. Lumabas sila ng highway. Saan ang daan natin nito? Tanong niya kay Jared. Huminto ito dahil hindi magpagpasyahan kung sa right lane o left lane ito tatahak. Hindi nila alam kung alin doon ang papuntang bayan ng Lipa. National highway nga iyon pero bihirang dumadaang mga public vehicles. Kumaliwa ka na lang. Suggestion niya. I think sa kanan ang tama. Doon maraming dumadaang mga sasakyan. Sa tingin ko ay sa kaliwa. Ang kanan na sinasabi mo ay patungong ibang probinsya. Sa kanan ang patungong bayan. Sa kaliwa. Dahil ang binata ang may hawak ng manabela, ito ang nasunod. Bahala ka nga sa buhay mo. She folded her arms across her chest. Madilim man noon ay may natatandaan namang siyang road signs. Nang may nakasalubong silang bus na may karatulang Lipa sa left lane ay tinabi saglit ni Jared ang sasakyan at nag-U-turn. Sinarili na lang ni Maki ang pagtawa dahil baka mapikon ang binata kapag binos kanya. Tahimik lang siyang bumibiyahe. Sa tagal ng pananahimik ni Jared ay hindi siya natiis na hindi ito sulyapan. Though his hair looked messy and unruly, the intensity of his charm never diminished. On a scale of 1 to 10, she would definitely rate Jared's charm a 10. Diretso na lang ang mga mata nito sa daan pero halatang may malalim na iniisip. Nang lumingon ito sa kanya ay bigla itong nagtanong. I have this question in my mind that has kept me confused about you until now. Maki, at hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit mo ginawa yon? Ang alin? Bakit mo nga ba ako dinukot? Mahal mo pa rin ba ako kaya binawi mo ako kay Amaya? Nagulat si Maki sa kaprangkahan ng binata. Kinuha nito ang kamay niya at agad na hinalikan bago pa man niya nahila. Bakit bumagal yata ang reflexes niya? Hindi Huwag kang ilusyonado. May iba akong dahilan. Pwede ko bang malaman? It was not yet right time to tell him. Ang gusto ni Maki ay kaharap ang driver nito kapag nilantad na niya ang katotohanan. Not now, Jar. Now, she was calling him by his pet name again. Bakit hindi niya maialis na tawagin ang binata sa pangalang yon?
Huminto ang van. Noon lang napansin ni Maki na nasa bahay na pala sila at nasa tapat ng isang mall. Hinila siya ng binata pagkababa nila. Anong gagawin natin dito? Mamimili tayo ng maisusuot ko. Kung hihintayin pa natin si Danny na walang kasiguraduhan kung kailan darating, ay baka mangamoy bagoong na ako. Sa men's section ay dumampot si Jared ng mga kakailanganin tulad ng boxer shorts, sando, men's cologne, shaving cream, pang-ahit at kung ano-ano pang gamit at toiletries. Pagkatapos ay binayaran nito ang mga pinamili. Ikaw, pumili ka na rin ng kailanganin mo, sabi nito sa kanya. Huwag na. Ang importante ay may maisot ka. May mga gamit naman akong dala. Sigurado ka? Hindi na sumagot si Maki at magpatiuna na palabas. Mabilis na sumunod ang binata at pinagsalikop ang mga kamay nila habang naglalakad sa loob ng mall. Napatingin siya sa mga kamay nila. Matagal na ring panahon nang hinuli niyang maalala ang pakiramdam na hawak kamay ni Jared. His gentle grip on her hand awakened some bittersweet memories of their past. Gusto niyang paghiwalayin ang mga kamay nila pero hindi niya nagawa. Kung mapadako ang tingin ni Maki sa isang window display ng isang butik, ay tumigil siya. It was a serpentina-style wedding gown, the wedding gown she had been dreaming to wear when the time came for her to marry the man she loved. Yan din ang klase ng gown na sinuot niya noon sa GS prom. Jared frowned. Gusto mo ang trahe de Buddha na yan? Pag ikinasal ka? Hindi, nagandahan lang ako sa design. Ganon na rin yun. So, my boyfriend ka na? Nakita niyang nagsalubong ang mga kilay nito nang itanong iyon. Wala pa. Sa pamilya ko lang ay kulang na ang oras ko. Sa boyfriend pa kaya? My little brother and sister have been my responsibility since my father left us for another woman. Nagulanta ang binata sa kwento ni Maki. Iniwan kayo ng tatay mo? Yep, 2 weeks after our breakup. Tandan-tanda pa ni Maki ang masakit na araw na yon. Hindi pa siya gaanong nakaka-recover sa paghihiwalay nila ni Jared, ay sinundan naman yon ng pag-iiwan sa kanila ng ama. Halos maglulumuhod sila ng nanay niya sa paanan ng tatay niya, huwag lang silang nitong iwan. Pakiramdam ni Maki, 2 lalaki sa buhay niya ang inagaw ng tadhana sa iisang dahilan, ibang babae. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin niya nagawang kasuklaman ng ama. Umaasa siya na babalikan sila nito balang araw dahil ayaw niyang maging malungkot ang ina hanggang sa yumao ito. Lumambong ang mga mata ni Jared. Pagkatapos ay bahagyang pinisil ang kanyang kamay. I feel sorry for your family. Sorry din sa nangyari sa relasyon natin. Hindi ko gustong saktan ka, Maki. Pinasigla ni Maki ang tinig kahit ang gusto niya ay umiyak. Ano ka ba? Matagal na rin namang nangyari yon. Huwag na nating pag-uusapan pa. Sabi niya at nauna ng maglakad. Ang akala niya ay nakasunod sa kanya si Jared. Paglingon niya ay naroon pa rin ang binata sa tapat ng butik at tulalang nakamasid lang sa kanya. Binalikan niya ang binata. Ano nangyari sa iyo? Para kang namatanda dyan. Walang epekto kay Jared ang pagbibiro niya. Muli lang hinawakan ng binata ang kanyang kamay. Kakaiba sa paraan ng paghawak kanina. Nakapaloob doon ang simpatiya. Magkahawak kamay silang lumabas ng mall. Namalingki muna si Maki at Jared bago umuwi. Ang itinerary pa lang sinasabi ng binata ay mall at palengke lang. Natawa na lang si Maki. Tinanong siya ng binata kung marunong siyang magluto ng kare-kare. Yun daw ang gusto nitong ulam, kaya bumili sila ng mga sangkap niyon. Sinimulan niya ang pagluluto nang makarating sila sa bahay, habang si Jared naman ay inayos ang mga pinamili nito sa kwarto nila. Kung iisipin, parang silang mag-asawa na nagsasama sa iisang bubong. Siya ang naglilinis ng bahay, ang naghahanda sa kakainin nila at nag-aasikaso rito. Kakain na, sigaw ni Maki. Nakahain na siya sa mesa. Iniluwa ng pinto si Jared na nakasando at boxing shorts na lang. Ipinilig niya ang ulo. Nagsusumigaw ang karisma ng binata at nanlalambot ang kanyang mga tuhod dahil sa dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Wow! Mukhang masarap ang mga niluto mo. Ginutom ako lalo. Palatak ng binata nang makita ang bagong hahong kare-kare na umuusok pa.
Humila ito ng upuan, kombinasyong kare-kare at relyenong bangus na inihaw ang ulam kaya tamang kain ang trip nila. Maya't maya ay sinusubuan si Maki ng binata. Madali siyang nabusog kaya madali ring nakatapos. Si Jared naman ay mukhang ayaw pang papigil. Nasarapan talaga ang binata sa kanyang luto. Kung ganito ng ganito ang niluluto mo, Maki, malamang ay tataba ako. Mabuti kung ganon, hindi ka na magugustuhan ni Amaya kapag nagkataon, sa isip-isip ni Maki. Kaya nang bubusugin niya ang binata sa masarap na pagkain hanggang maging dambuhala ito. Kapag nasa bundok kami, bihira kaming kumain ng mga ganitong klase ng pagkain. Kadalasan ay mga dilata ang talagang halos isuka na namin. Pagkukwento nito sa naging karanasan sa Basilan. Naawa ako sa mga tauhan ko pero anong magagawa ko? Kaakibat ng pagmamahal sa bayan ang sakripisyong ganun lang. Dilata lang? Hindi kayo nakakakain doon ng matino? Hindi kayo namamalengke? Tanong niya, aminadong clueless pagdating sa pamumuhay ng isang sundalo. He laughed. Sa sobrang layo ng kampo sa Kabiasnan, hindi pwedeng araw-araw kaming mamamalengke. Oo nga naman, how stupid of her. Ano, nasa bundok sina Jared? Pagkatapos, bababa para lang mamamalengke? Malamang na mahabang lakaran pa ang kanilang gawin dahil hindi birong kakahuyan at mga ilog ang tawirin. Wala ring ibang transportasyon gaya ng sasakyan o tricycle kasi nga bundok. Alangan namang mag-helicopter pababa. Ano, sosyal lang? Natawa si Maki sa naiisip. She burst into laughter, so did Jared. Tawa pa rin ang tawa si Maki kahit tumigil na ang binata sa pagtawa. But his eyes were still smiling at her. Tuwang-tuwa ito na tila kay sarap para dito natitigan na lang siya sa buong maghapon. Nang maisip na para siyang lukalukang mag-isa na lang na tumatawa ay napapahiyang tumigil siya at nagtanong, hindi ba't delikado ang maging sundalo? Marami kayong sinasagasaang panganib at mga kaaway ng gobyerno, like Abu Sayyaf, di ba? Yeah, ang pinakamahirap dyan ay ang maambush kami ng hindi namin napaghandaan. Iyon ang pinakatraidor na magagawa ng mga kalaban. Natakot si Maki na para sa buhay ng binata tulad ng nangyari sa Fallen 44 na nagbuwis ng mga buhay sa pakikipaglaban alang-alang sa bayan at sa iba pang mga officer ng militar na ambos ng mga kalaban. Bakit hindi ka mag-resign na lang at magtayo ng business? Mas mapapabuti ka pa ron. Nasa dugo namin ang pagiging sundalo, Maki. My great-grandfather was a veteran soldier of World War II. My father and my Uncle Ben are also a part of military. Your uncle? Ano ang rango niya? He's a colonel above my rank. Nasaan ang father mo ngayon? He retired as general after winning his last battle. Even though hindi na siya makakalakad ngayon sa pagkakaparalyze ng isang paa dahil sa kagagawa ng taong labas na nakalaban nila ay masaya kaming nalampasan niya yon. I'm so proud I have a father like General de la Guerra. He's my idol. He's a brave man and a loyal soldier. Naglingkod siya sa bayan ng buong katapatan. Nangihilakbot si Maki sa pinagmalaki ni Jared. Ang naging kalagayan ng tatay nito, makakain ba ang pagpapakabayani? Wala siyang amor sa mga taong nagpapakabayani dahil ayaw niyang makakarinig ng salitang kamatayan. Kaya nga, ayaw niya ng history subject. Hindi niya matanggap na ang mga tinatawag nilang bayani ng bayan ay kailangan munang mamatay bago ideklarang isang bayani. Halimbawang siya ang magiging asawa ni Jared, ngayon pa lang ay sasabihin na ni Maki na hindi siya mapapanatag. Naroon ang pag-aalala na baka bangkay nang iuwi sa kanya ang asawa. Sinwerte lang siguro ang ama ni Jared na nakaligtas ito sa panganib. Pero ang binata, ganon din kaya? Kinalubutan si Maki. Ako ang maghuhugas ngayon. Ikaw naman mamayang gabi, okay lang? She changed the topic to get rid of the fear inside her heart. Yes, sweetie, he quickly answered. Lalong nanlambot ang kanyang mga tuhod sa term ng endearment nito. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang yugtong ito at pakisubaybay na lang po ang kasunod na kabanata. Maraming salamat sa pakikinig at God bless to all.